Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood, lalo na doon sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming salamat po sa lahat. Binabati po natin yung ating mga kasama dyan sa Visayas at Mindanao. Unta na mo sa mayong kahimtang sa pagkakaroon. At saka sa mga kasama natin dyan sa Luzon, sana mabuti ang inyong lagay. Tama po ba? Pasensya na, Bisaya, lagay. Okay. Yung pinapakita natin sa video na to ngayon is para lang sa mga nagbabalak na magbuo ng solar setup o yung mga DIY kung tawagin, do it yourself. So sana makatulong itong video na to kahit papano. Sana makapagdagdag kaalaman. Okay. Yung unang bibili natin dito pag bumuo tayo ng solar is yung ating solar panel. Ito yung pinakamatagal na masira dito sa project natin na to. 25 years aabutin ito. So sana mapili nyo kaagad yung maganda. At para maiwasan kayong mapeke, ito yung advice ko dyan. So ito yung monocrystalline na solar panel natin. Dapat pag tiningnan nyo siya, dapat magkatulad ang kulay simula sa taas hanggang sa baba. Yung brown na yan o yung itim na yan na makikita nyo, yung mga guhit-guhit na yan, dapat magkatulad na kulay yan hanggang sa baba. Kasi pag hindi, merong posibilidad na ang kalahati ng solar panel niyo is ginamit nila is tarp o yung tarpaulin. So may marami nang nangyari na ganun. Yung brown na yan, makikita nyo, ilagay nyo sa isip nyo na yung itsura ng tarpaulin, yung trapal, ganyan na ganun. Kaya pag dapat simula sa taas hanggang sa baba, uniforme, kung ano yung kulay, dapat magkatulad sila. Walang pinagkaiba. Okay? Yung mga guhit naman yan, yung mga malilit na guhit na yan pababa. Okay? Hindi yung palang ay yung pababa. Dapat yan ay purong metal strip. Kung mayroong mang nagdugtong dyan, katulad yan, kung may mga dugtong, dapat nakahinang. Hindi yung ibang solar panel kasi pag may fake, pag nakita nyo sabay bandang gitna papunta sa baba, instead na tingnan natin yung mga linya pababa, instead na buo yan ang na tawag nito na metal strip o parang foil papunta dun sa taas is dinudugtungan lang nila ng ito katulad nito, itong pinapakita natin na to. Ayan. Dapat yan dire-diretso papuntang taas is metal strip, okay? O yung parang foil. Kasi pag titigan nyo ng mabuti yan, pag yan ay nagiging papel, pag galing dun sa gitna, papuntang baba, pag nag-iba yun, pag napansin nyo na parang papel, or talagang sadyang papel ang nilagay doon, yun na mapepeke kayo. Kaya dapat tingnan nyo yun ng mabuti. Yung mga guhit na yan pababa, dapat buong metal strip yan, okay? Or yung parang foil. Kasi pag yung sa may bandang baba na at nabago na yun, nagiging parang papel na, yun, peke yun. Yun yung talagang tititigan nyo o sisilipin nyo pag bumili kayo sa physical store, kung bumili man kayo sa physical store, okay? Tapos yung susunod nating papakita is yung tinatawag nilang snail trail. Okay? Okay, so ito yung sinasabi kong snail trail na binanggit ko kanina. So ito yung pag ito snail trail na to, hindi to agad-agad nakikita pag bili nyo. So pag bili nyo parang suwabe yan, walang problema yan. Pero itong akin lumabas after 2 years. Lumabas ng snail trail na sinasabi ko. Tingnan natin ng mabuti. Palala ng palala, pag ganyan, palala ng palala, palaki ng palaki yung parang guhit-guhit na yan na nakikita nyo. Parang nasusunog yung mga yung photovoltaic niya. Okay? So, hindi naman problema, hindi naman sinasabi na pag nagkaganyan is wala na talagang supply na kuryente lumalabas dyan. Meron pa rin, pero nababawasan yung quality o nababawasan yung amperahe na pinuproduce niya. Di katulad nung unang bili na unang 2 buwan o unang 2 taon mas maganda. Ito naman yung ating si CDR King.
Walang problema si CDR King. Kung alam ko lang talaga, marami ko nang binili. Kaso lang si CDR King, mga kaibigan, mga ka-DIY, nagsara na. So, checkin natin kung meron silang numbers, yung meron silang code. Okay, tapos yung sinasabi ko kaninang strip na parang foil o bakal na strip, dapat yan simula sa taas, dire-diretso pababa. Dapat buong strip or metal strip yan. Kasi sa mga peke, makikita nyo sa may bandang gitna, papuntang baba is ginagamitan nila papel na lang na magkatulad ng laki o magkatulad ng kulay. Pero pag tinitigan yung mabuti, hindi na siya metal strip kundi papel na. So yan yung ating katulad nito, yung sa baba na yan, yung mga metal strip, yung guhit na yan pataas, yan, dapat yan metal. Pag tinitigan nyo yan, bagbong bakal, okay yan. Pero pag yung may dugtong na parang papel na, duda na kayo, na tingin nyo papel talaga, huwag nyo nang bilhin para maiwasan nyo yung mga klaseng solar na ganyan, mababang quality o kaya mapepeke kayo. So, ingat tayo sa pagbili ng solar panel, Okay, sa susunod natin na advice is yung pag may plano kayong bumili ng tools, kailangan talaga ng tools para sa mga ating project, no? So, kadalasan na binibili natin is yung ating multimeter. So, yan. Sanwa yung akin. Napamahal tayo dyan. Kung alam ko lang, di ko nabilhin. Bakit? Kasi mas maganda dyan is itong clamp meter kung tinatawag. Okay, clamp meter. Bakit? Explain natin maya. Okay, kasi ang clamp meter kasi na-check niya rin yung voltahe ng battery mo tsaka yung amps. Yung multimeter kasi pag nag-check ka ng amperahe nito, kailangan mo pang tanggalin yung mga wire na yan bago mo i-check, bago mo ma-check yung amperahe niya. Pero ito hindi na kasi kailangan na ito dire-diretso na siya, ika-clamp mo na lang. So example is ito yung PB na wire. Okay, yung PB, check mo kung ilan yung amperaheng bumababa o umaakyat papuntang solar charge controller mo. So tingnan natin, iipit mo lang ng gano'n. Ang kinakalabasan is 3.5. Okay, tapos aakyat yung kuryente na 3.5 na yon sa solar charge controller mo. Pagbaba nun, papuntang battery, magiging ilan? Kita ba? Magiging 13. Okay? 13 amps na siya. Okay? Papuntang battery. So, from 3 ampere pag pumasok na siya doon sa pag pumasok siya sa MPPT natin, magiging 13. Okay? Hindi na maliwanag, hindi na yung araw. So 9 pag dito sa solar panel is 3. Papuntang battery 10. Okay. So ganon. 13 dito. Same lang dito. Papuntang battery. Hindi ko makikita kung nakikita nyo. Okay, 12.6. Yan. So ito yung sa solar. Yan. Ilan? 2.9. Pero pag papuntang battery, ilan? 12. Okay. So ganun ka-handy itong ating tinatawag itong clamp meter, mga ka-DIY. Okay. So ano na lang natin to, no? I-clip na lang natin dun sa wire. Tapos makikita mo na kung ano yung reading. Kung gusto mo. Siyempre, meron din siyang
tawag nito? Nakalimutan ko na. Okay? Sobrang lumilipad yung isip ko eh. Okay? So, yan. Ito na yon. Magkano? May nagtatanong. Okay, 2,000. May get mga 2-3 sa Lazada. Ngayon, pag nagtitipid-tipid kayo noon, huwag kayong basta-basta na lang bumibili ng clamp meter. Ang murang clamp meter, mga ka-DIY, is hindi nakakabasa ng DC. Okay, ito DC. Nakakabasa siya ng DC, nakakabasa siya ng AC. Okay? Ibig sabihin, pag ito AC na amperahe ang pwede nyo i-check. Pero pag ito DC. Okay? Ngayon, kung pumunta kayo dun sa mga chipangas na tawag nito, tawag nito sa may mga bilihan ng mga electronics, nakita kayo ng clamp, tapos ang magkano lang, nasa 200, nasa 300, at ang nabili nyo ay ganito. Yan, 100 lang yan. 180. Pag itong klaseng clamp ang nabili nyo, pag ito, good luck, hindi ito nakakabasa ng DC kasi again, ang nakalagay doon is yung, alam itong logo na to, nasa 20 is pang AC lang siya. So pang AC na clamp meter, mura. Okay? 100 lang mahigit. Pag ito naman na pwedeng magbasa ng AC tsaka DC, kasi ito yan ang AC, yan yung DC. Okay? Mahal-mahal ng konti. Okay? Dagdagan natin ang budget natin ng konti. Unity lang to. Okay? Unity, subok ko na yan. Maganda yung reading talaga nito. Okay? Sila yung, sa pagkakaalam ko, sila yung mura-mura talagang nagsusupply ng mga ganitong tester. Pag may pera pa kayo, bili kayo ng Fluke. Ang Fluke, pinakamura na Fluke na ganito is nasa 4,000 na. Pero watch out, hindi pa yun nakakabasa ng DC. Ang nababasa lang nun ay AC. Kaya yung ganito. Wala siyang ganito. Kaya pag may ganito na, nasa 6,000 ka na siguro na Fluke. Okay? Or Sanwa. Mura na Sanwa na clamp meter, nasa 4,000. Hindi pa rin nakakabasa yun ng DC. Kaya may advice ko, Unity, 2,000, kaya na magbasa ng DC. Pasensya na, nag-iingay na naman tong mga bantay. Yan nga pala si mga bossing, si Marley. Ang pogi nga, so review ko kaya yan minsan, maraming tricks yan eh. So kung gustong makita yung mga tricks niyan, sulat na lang kayo dun sa sa comment sa baba. Tapos sa susunod, i-review natin yan. Solarista yan eh. Gusto ngang magpakabit yan ng electric pan doon sa kulungan niya. So, yan din yung susunod natin na gawa ng project, is yung lalagyan ng DC fan yung bahay ni Marchley. Membro ng pamilya yan. Mahal na mahal namin yan si Marley na yan. Okay, so dito lang muna tayo sa solar ngayon. Yun nga pala sir, kung gusto nyong mapanood yung ibang video, click nyo na lang yung pangalan ko dyan, Paolo. Pag click nyo yun yung may aso na yan, lalabas dyan yung mga tawag nito, yung mga previous na video, yung mga wirings, saka yung basic solar natin 1, 2, 3. Makikita nyo dyan. Yung advice ko naman pagdating natin sa ating inverter is kumuha na kaagad ng maganda. Okay? Para hindi na tayo mapapagastos. Kasi pag bibili tayo ng mga mura-mura, ang kakabagsakan din ay bibili kasi pag na-addict na tayo. Kasi sigurado 100% ma-addict tayo pagdating dito pag nag-setup na tayo ng solar. Mayat maya ang upgrade natin, kaya kung mas maganda, kumuha na kayo ng mas maganda-gandang klase ng inverter. Dumiretso na tayo sa sine wave. Sigurado. Kasi pag nagsimula kayo rito sa mga inverter na ganyan,
katulad ko. So ayaw kong matulad at matulad kayo sa akin, okay? So syempre nag-uumpisa pa lang. So ganyan. Tapos nag-upgrade tayo syempre ng ating pasensya ulit, may maingay na naman. Syempre mag-upgrade tayo. Syempre pumunta ako sa sine wave. Okay? Si sine wave ito, matagal to si CDR King na to. Kaso lang may problemang konti kasi hindi ko na siya ginamit kasi umalis ako ng bansa. Ayaw kong pagbalik ko Happy New Year na. Okay? Happy New Year na to eh. May parang ano na eh, parang papunta na talaga dun eh, na may lagitik na talaga eh. Nasa pangatlong video ko to na tawag nito, na pinost. So nag-sine wave ako, maganda to, malakas, kaya yung tawag nito, yung TV, yung ating mga laptops, tsaka refrigerator na papagana nito. Kaso lang may lagitik siya nung huli, after 2 years, ganun. Kaya nung pangatlong video ko, temporary ang nilagay ko, which is ito naman, yung Panther. Yung Panther na to, modified sine wave. Sensya na, maingay talaga. Modified sine wave to, temporary ko lang ginamit. Tapos ang kagandahan lang nito is yung sinasabi kong lifetime warranty. Okay, lifetime service warranty. So subok ko na rin tong Panther na to kung ito mang bibilhin nyo, kasi yung mga kung gusto talagang magtipid-tipid muna o kaya hindi naman talaga sila gagamit ng malaking load. Ang katulad ng ginagamitan ko kasi ngayon eh ano lang eh, para sa mga isda, sa aerator o kaya sa mga filters, pwede na to, walang problema tong Panther na to. Tsaka matibay talaga yan, matibay yan. Subok ko na yan kasi yung mga gamit ko dati pa, which is ito, Panther din yan. Tapos lifetime service warranty din yan. Kahit ganyan lang yan, okay, okay yan. Kaya advice ko rin yan na ano, tawag nito, ganyang klaseng brand. So ito si CDR King, nakadalawa ako. Yan. So ano ibig sabihin yan? Yung dalawa na yan is basura, tapon na yan. So kung gusto niyo kumuha talaga, diretso na kayo dun sa sine wave. Okay? Sa sine wave, katulad nito, sine wave. So sana ito magtatagal din, is not yung S-nut na to. Ang alam ko kasi rito sa inverter na to, parang ano, parang ni-rename lang yung brand. May gumagawa talaga ng ganitong unit, tapos nilalagyan nila ng kanilang brand name. Okay? May mga iba-ibang klaseng brand, ganyan na ganyan yung itsura, pero yung nakapangalan is hindi ganyan. So may gumagawa talaga ng isang buong ganyan, tapos binibenta sa kung ano, tapos gagawa sila ng, ilalagyan lang nila ng pangalan. Same lang din yan sa ating SRNE, parang rebrand, may parang ganyan sila, may gumagawa, tapos bibili nila yung product, tapos yung pangalan nila yung ilalagay. So ito, tingnan natin ng maigi. Okay, kitang kita parang ano lang, pintura lang na parang nilagyan lang ng pintura dyan, yung ano lang, yung parang dinikit lang tapos in-spray. Yan, ganyan lang din. So ang advice ko sa inverter, dumiretso na tayo sa ano tawag nito, pure sine wave, kasi doon din naman talaga pupunta sa pure sine wave. Kuha na lang tayo ng mas maganda-ganda. So ito sa susunod na review, i-review natin kung gaano ba talaga katibay itong S-nut na to. Ang problema lang nito, yung problema lang ng inverter na to is yung surge power niya. Ano bang tawag doon? Yung kumbaga katulad ng refrigerator, pag sinaksak mo, tapos pag saksak mo, aabot siya ng 115. Kasi yung unang arangkada niya ng motor niya, pag lumamig na siya, mapatak na lang siya nagtag 20-20 or kaya 50-50 ang kanyang ano, ang kanyang talagang nakukonsumo. So
sa ito, pag sinabing itong SNET na to is 1,000 lang talaga, hindi nakalagay kung hindi siya katulad nito. Hindi siya katulad nitong 1,000 watts na tawag nito, pure sine wave ng CDR King. 1,000 watts, pag sinaksakan mo ng malakas yan, katulad ng drill, papalo ng 1,600 yung drill na yun bago pag nag-normal yung under niya. Bago bababa yung kinukonsumo niya, kayang i-handle yan kasi may parang surge protection, parang ganun. So yung 1,000 nagiging 2,000 yan, so kaya niyang paandarin yun. Ito hindi nakalagay, okay, hindi nakalagay, so hindi ko pa to muna talagang sinagad, parang break in ng ginagawa ko pa nito. Tsaka problema ko nito is yung ang tawag nito, yung battery niyan, kahit mababa na yung reading sa battery, hindi pa rin bumababa yung na yan, yung nilalagay nila na ito. Parang naka 100% pa rin yung battery. Hindi siya bumababa yung niya, yung mga bar na yan, hindi bumababa. So ewan ko lang kung may problema. Tapos yung manual niyan kulang dun sa gusto mong malalaman. Kasi gusto mong iset yung perimeter, hindi nakalagay dun sa manual, pero papakita natin yung paano pag-set ng perimeter nito kung ito yung nabili nyo. Alam kong may nagtatanong din, alam kong meron ding naguguluhan kung paano i-set up to. So may mga kaibigan din akong may ganito at nalaman nila kung paano ang settings, kaya sa susunod na video papakita natin kung paano yung pag-setup ng parameter nito. Okay, ito nga pala ay 1,000 kilowatt. 1 kilowatt. Okay, 1,000. So, 12 volts tayo ang setup natin. So, hanggang dyan na muna tayo. Sa susunod na video, pupuntahan natin ito ng mas detalyado sa susunod na video. So kung gusto yung panood ulit ang susunod na video, edi mag-subscribe na lang tayo para sa susunod mano-notify tayo. Nasa sa inyo na yan po. Okay, yung ating advice naman pagdating sa battery, maraming klaseng magandang battery. Okay, katulad nito, ito yung pinalit ko sa ating Motolite Solar Master kasi gawa ng bumabagsak na yung reading ng ating Motolite Solar Master. Kasi ang mga ka-DIY, yung ko kasi dito, yung Solar Master ko, once na nabuo yung system ko, tingin ko okay na, yes, umalis ako ng bansa. Ngayon, sa loob ng 9 na buwan, yung solar na yan, pinapabayaan ko lang yan dyan. So kung ano yung na-harvest, yun lang din ginagamit ng solar, pinapailaw, tsaka ginagamit dun sa aquarium, lahat ng mga pump, power heads ng mga tilapia, yun lang din yung binibigay niyang supply. So ibig sabihin, walang nagmo-monitor doon. Yung mama at papa ko, hindi naman nila tinitingnan yan. Kung ano lang yung nasusupply sa bahay, yun lang din yung kinukonsumo. May mga linggo kasi na tatlong araw tuloy-tuloy yung pag-ulan, tapos sobrang makulimlim, kaya talagang hindi nakakargahan yung Motolite. So ang dapat kasi dyan, nasa 12.06 ang pinakamababa, o kaya 12.1 magkakarga na ulit. Okay, so yun, namamaalam na siya, pero nag-hold pa rin kahit papano ng power. Pwede sa pang-ilaw lang. Ang upgrade ko rito is yung Sprinter na to, kasi gawa ng US ang nakalagay doon ako naengganyo. Titingnan natin kung tatagal ba to. Ang presyo nito ay nasa 7,800. So 12 volts, 115 amp hour yung isa. So naka parallel, positive sa positive, negative sa negative. So nasa 300 mahigit na amperahe yung nasa isang battery na to, sa isang buong battery na to, sa kanilang dalawa. Yan. So maraming klaseng battery. Okay, ang pinakamaganda sa ngayon sa market is yung lithium ion phosphate. So yun yung LiPo4. So masyadong mahal yun kumpara rito. Ang iniisip ko kasi itong mga gel type na
lead acid o kaya yung mga lead acid battery, yung flood is matagal na yun nasa market, matagal ng teknolohiya na yung ginamit. So nag-evolve na yon. So ibig sabihin yung mga ganito kahit papano matibay ito. So pagdating sa mga ganyan, ang ating piliin lang is yung may mga brand, may mga awards, may mga ano na yung mga respetadong brand pagdating sa battery. So wag na tayong masyadong yung hindi natin alam, kung hindi natin kilala na China tayo na mga unit, yun mapapahamak tayo doon. So ang advice ko is kumuha na kaagad ng mga branded o kaya may mga pangalan na ng mga battery. So pagdating sa ganito, yung Sprinter na to, ginagamit ito sa mga UPS. UPS yung uninterrupted power supply. Katulad na sa computer natin na pag nag-brown out, diretso nagki-kick in yung UPS na yon. Yan yun. Kaso lang itong mga malalaki na to, ginagamit sa mga offices, mga buildings, sa mga office ng IT, yung backup nila. Okay. Ito yung ginagamit nila Sprinter. Ito yung sadyang ginawa para sa mga UPS na battery. UPS na supply. Tapos itong naman, pag nagsusolar tayo, ang ating pipiliin is yung deep cycle na battery. Okay? Tandaan lagi, deep cycle na battery kasi wag yung sa mga car battery kasi yung car battery, madaling masira yon. Pang ilaw-ilaw, pwede yon, maganda yon. Pero pag yung mga naglalagay na talaga tayo ng load is hindi pwede. Hindi maganda yon. Kasi kaya lang nun mataas yung amperahe, yung CCA, yung cold crank, yung sinasabi nila na pag nag-start na yung sasakyan, malakas. Pero kalauna nagcha-charge yung truck habang tumandar, siyempre. So hindi maganda yon. So dito tayo sa may deep cycle. So yung mga battery na maganda na nalalaman ko is yung mga Northstar, JSL, yung Solar Homes, maganda rin yun. Sana brand new yung makuha nyo. Yung mga NPP, yan, mga China na battery, NPP, pero maganda yon, maraming gumagamit no. Subok din yun. So, eto, hindi ko pa man ma-advise to, gawa nga ng gusto ko lang pag nag-share ako, dapat alam ko kung ano yung nangyayari talaga sa system ko, dapat alam natin bago ako magdadada. So, hindi ko pa may advise to, pero under observation pa to, yung ating Sprinter na battery, no. At saka kung may makikita kayong mga kaibigan na nagbabantay sa mga sa mga smart o kaya globe na cell site, may mga battery silang binebenta doon paminsan-minsan, kaya abang-abangan nyo yun at magandang klaseng battery yun, Tapos ito, yung battery natin 24 hours, yung Sprinter ko 24 hours kinukonsumo o kumukuha ng power dito para sa mga aquarium, sa tilapyahan, yung mga power na yun sa ilaw. Okay? So 24 oras tuloy-tuloy ito, walang tigil. So kung sa inyo umaga kinakargahan, sa gabi ginagamit, ito sa akin tuloy-tuloy, walang putol. So sa araw lang ito ginagamitan ng refrigerator, sinasaksak yung refrigerator rito simula alas 8 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Tapos yung remaining ng kuryente na naiimbak diyan tuloy yan para sa mga sa mga aquarium. Okay. Tapos ang warranty nito 2 taon. Kaya isa rin sa pag bumili kayo, dapat may mga warranty. Yung mga unit na mga may warranty, ibig sabihin kahit papaano maganda yung unit nila. Kasi hindi sila bibigyan ng warranty kung alam nila na ilang buwan lang palpak na yung battery nila. So yun yung isa rin sa tatandaan natin. Dapat may warranting maganda na binibigay yung mga nagsusupply nun. Tapos yung mga number, yung mga kung after sales, dapat kumpleto kayo doon kasi pag nagka-problema, basta ang lang natin doon is laging pananatilihin na nasa 12.02, 12.01 ang pinakamababa. Tapos pag dumating na doon, putol na kaagad ng load, kargahan nyo na kaagad. Huwag nyo nang hayaang ma-dissipate yung battery natin. Okay? Alam nyo na ibig kong sabihin doon. Okay, yung advice naman natin sa ating solar charge controller o yung SCC is MPPT. Bumili na kayo ng MPPT. Mataas-taas na MPPT katulad ng 40 amps na kayang mag-handle o kaya hanggang 60 kasi sabi ko nga mag-upgrade din tayo, bibili tayo ng mga bagong solar panel kaya pa rin i-handle ng ating MPPT pag mataas yung bibili natin So tsaka efficient ito yung MPPT, walang gaanong tapon, depende na lang sa wire, konting-konti lang natatapon dito na kuryente na galing sa solar panel natin. So pinapakita naman natin dito ulit again kung gaano ka-efficient yung ating
MPPT na solar charge controller. Ito yung galing sa solar na 3.8, 3.7 na kuryente o na amperahe. Tapos bababa siya dun papuntang battery, magiging 13. So ganun ka-efficient, no, yung power natin. So ito yung sa solar, tapos bababa ng battery natin. Ito, papunta siya dun sa battery. Okay. So pag yung battery natin, yun yung solar natin, di ba? Galing sa solar 3.6 at saka papuntang battery nagiging 12. So nagbabago-bago yan kasi sa araw. Pag hindi kasi nung tirik yung araw, mababa rin siya. Pero yun ang kagandahan. Ikukumpara natin sa ating PWM, yung nasa taas. Yan, kung ganyan ang gamit natin. Pag yun ay 3 amps ang kukuha nyo, diretso lang yung 3 amps pababa dun sa battery nyo. Okay? Kasi ano to maraming tapon dun sa sa PWM kasi. So pag 3 amps diretso sa baba 3 amps. Yung the rest na kuryente na na sobra, hindi niya na kino-convert into amps. Kaya mga late na setup o kaya pag nag-setup kayo ng PWM, dapat i-parallel nyo yung mga solar panel nyo, wag yung i-series. Kasi yun lang kung ano yung nakukuha niya, yun lang ibabato niya papuntang baba. So pag ganun ang klaseng lugi kayo doon, masasayang lang yung power. Okay? Tapos pag ganito naman ang nabili nyo na MPPT, hindi, pinagkaiba niyan is walang window. Ibig sabihin walang monitor, walang display. So kaya ako pinalitan din yan yung SRNE. So ito magagamit nyo yung ating clamp meter pag ito yung binili nyong klaseng MPPT. Okay? Para ma-double check nyo kung ilan na yung mga kuryenteng bumababa, kasi wala kayong idea kung ilan na nangyayari diyan kasi wala nga display po, di ba? So yan, mas mataas na kuryente, mataas na amperahe, mabilis ang charging. So yan, ang advice natin diyan is MPPT. So 4.5 bababa sa battery 16, di ba? So kung PWM yon, yung 4.5 yun lang yung bababa, hindi siya magiging 16. Okay, so same lang yan sa mga natin, same lang sa cellphone natin. Pag mataas na amperahe, yung Qualcomm, yung sinasabi 3.0, 3 amps o 2 amps, 2.5 amp inalagay nila yung sa mga charger ng cellphone. Ibig sabihin fast charging, kasi meron siyang mga PD, yung mga power delivery, mataas ang amperahe nun pag nag-charge ka. So same lang din yan sa ating solar charge controller. Pag mataas yung ating amperahe na binibigay papuntang battery, mabilis din mapuno yung ating power bank o yung ating battery. So magkatulad lang yan ng ginagawa. Mataas na amperahe, magpa-fast charging. Okay? Okay, balikan natin yung paano mag-check ng tawag nito, clamp meter. Yung clamp meter natin, mga DIY, isang wire lang checkan natin, isang wire lang. So hindi po yung sinasabi kong isang wire, hindi katulad nitong mga extension na to. Dalawa yan, di ba? Magkadikit, isang live tsaka isang neutral. So pag isang buong ganyan, yung dalawa, pag i-check mo, wala kang reading na makukuha diyan. Dapat mo ito ibuka. Okay, ibuka mo ng konti para mapasok yung ating yung ating clamp. Okay? Isang wire lang. Okay? So hindi pwedeng dalawa. Katulad nito, hindi pa rin, walang marireading nan. So dapat ibuka nyo yung mga wire katulad yan. So isang wire lang nare-reading niya. So ganoon ang pag-check gamit ng ating. Okay, sa mga nagtatanong pala kung magkano yung solar panel natin, yung nasa gitna na maiksi, yan yung sa CDR King. Kaso lang si CDR King ay namaalam na, mga matagal na panahon na. Kaso lang ito nakuha ko pa, so matagal-tagal na rin to. Nasa 3,800 yung ating mixing solar panel na yan, nasa gitna. Yan ay tagwa 100 watts. So 100 watts yung maiksi na yan. Same yan silang apat. Yung nasa magkabilang gilid naman, yung ating galing sa Lazada, sa online, nasa 2,000 at 3,700 naman. So hindi pa kasama yung shipping fee nun. Ang advice ko nga, sabi ko dyan, pag bumili tayo sa online, dapat yung may mga may mga awards ng mga klase ng solar. May katulad ng LG, REC,
Ano ba bang mga magagandang brand na nakita ko doon? I-review nyo. Alam kong marami namang gumagawa ng review pagdating sa branding ng mga solar panels na yan, no? So yung punto ko lang dito guys, yung mga ka DIY, yung punto ko lang dito is bumili na kayo ng although kasi nga tayo nag DIY, gawa nga ng para makamura tayo, makapamili tayo ng gamit. Pero pag yung sobra-sobra na rin yung binili natin na minsan parang napeke na tayo, dun nahihirapan tayo. Tsaka ang advice ko rin dito sa talagang pag pinasok nyo tong hobby na to, katulad ko, pinagkakatuan ko lang talaga tong ganitong setup. Talagang sobrang natuwa ako. Na-focus ko rito yung mga bakanting oras ko. Nakaka-addict to. Guys, pag pinasok nyo to, sigurado ma-addict at ma-addict kayo rito. Panay na at panay ang upgrade nyo. Kaya sa mga misis, okay, sa mga misis, kung nanonood man kayo ngayon, pag ito pinasok ng asawa nyo, sigurado 100%, okay, ma-addict sila talaga nito. Kaya pag ito yung natutukan nila, please, suportahan nyo na lang yung asawa nyo. Kasi pag itong na-vision na nila to, talagang sigurado, maagang uuwi ng bahayan sa hapon kasi titingnan nila kung ilan na yung nakarga. Sa gabi naman maya't maya ang paikot-ikot dun sa ating mga solar. Titingin yung battery, kung ilan na yung naikarga, kung ilan na yung nababawas. Lahat ng mga ekstrang pera na naiipon ng mister nyo, 100% bumibili yan ng kanilang mga accessories, kung ano yung mga abubot na nabibili nila, yung mga pang-increase ng power. May mga darating na mga ganun na talagang talagang doon na pupokus. Kaya pag ito, pasalamat kayo mga misis, no, sa mga nakikinig na misis natin dyan, no, mga ka-DIY. Pag ito yung na-vision nila, okay? Kasi wala, trabaho, uwi, tingin sa solar, minsan pagseselosan nyo pa yung asawa nyo kasi wala nang panahon, kundi nakatutok na lang maya at maya sa solar yan. Pagkatapos kumain siya tanghali, doon nakatutok na yan. Sigurado yan, 100% nangyayari yan. So ang sinasabi ko lang dito sana wag kayong hindi ko naman promote yung aking mga gamit na yan yung ginagamit ko, katulad ng battery. Sinasabi kong ganyan. May mas maganda pa dyan kung may budget kayo na yung sa LiPo4, yung tinatawag nilang lithium iron phosphate. Yun, mas maganda, kaso lang mas mahal. Pag nakapag-ipon-ipon yung mga mister natin dyan, na mga DIY, mga misis, talagang sigurado bibili pa rin yan. So kesa naman sa chicks magagastos, di ba? Di ba? Kaya suportaan nyo na lang din kasi ito bibigay ng liwanag sa bahay, mga ekstrang kuryente na natitipid naman natin yung yung bill natin na natitipid din. Kaya bayaan nyo na. Tsaka nagpo-focus sila sa ganyan na katulad ko. Di ba? So na lang, suportaan nyo na lang mga misis kasi talaga sigurado hindi nagagastos sa iba yan, kundi dyan lang din. Tsaka ginagamit din nyo naman sa bahay yung kung ano yung nabuo nila. Tsaka masaya to. Masayang project, nakakatuwa, nakakatalino, ano ba ang tawag dito? Kasi nag-i-study kung paano ang gagawin. So, ang lang doon is, ang punto ko lang ulit, na bumili na kayo ng yung hindi masyadong mahal, pero may quality naman. Ibig sabihin, mapapakinabangan nyo. Hindi katulad ng mga nabili ko nung una, na itatapon lang din yun. So, yun yung problema doon, okay? Yung laking kawalan yun kasi wala na natatapon na rin yun, wala nang saysay, okay? Bebenta mo na lang din sa murang halaga, katulad ng mga battery. Kung same pala, yung battery pala natin is may warranty yan, 2 taon, okay? Gawang US, so sana tumatagal kasi gawang US daw no? So kung may mga kakilala naman kayo na mayroong
may mga yung mga katulad ng Globe site o kaya yung smart na yung mga cell site nila. So yearly binibenta nila yung battery nila. Kung may kakilala kayo, yun kunin nyo. Yun ang maganda-ganda yun. So as of now, ang Sprinter yung ginagamit ko, no. Under observation pa rin to. Minsanan ko lang niloload to ng talagang pangmalakasan. Tapos ito, under observation ulit yung kay SNAT natin na inverter, kasi ulit wala siyang short charge, yung short protection, kasi pag sinaksakan mo siya ng mataas parang sagad yung isang libong watts niya, yung 1,000 watts talagang sagad siya doon, hindi siya walang peak. Okay, so alam niyo na yon kung ano mang ibig kong sabihin, ano. So yun lang ang advice ko, sana ganun din, sana kahit papano meron kayong natutunan sa video natin, ano.